Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bottom Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Aquarius, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Disyembre 2025. Ayan, paalala lang, Aquarius, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aquarius, at iwan yung hindi. Alright, tignan natin kung anong mga lalabas para sa iyong kapalaran, mensahe at gabay para sa ating Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements for December 2025. Aquarius, first card you have the Hermit. Okay. Next you have the Knight of Wands. Next, Aquarius, you have the Four of Cups. And you have the Lovers. Okay. Now, kukuha naman ako ngayon ng isang oracle card para sa main energy mo this month, Aquarius. For your main energy this month, Aquarius, Spirit Guides and Angels, ano ang main energy ng ating mga Aquarius sign this month, December 2025? Aquarius, you have the Yin energy, feminine energy. Ano kayang mensahe? Okay. Ngayon naman, Aquarius, ano ang animal spirit? Anong animal spirit ang gumagabay sa'yo sa buwan na ito? Ano ang mensahe? Ano ang gabay? Okay. Mamaya, shuffle muna natin na maigi. You have spirit animals for Aquarius this month. Okay. Aquarius, gustong lumabas to. You have the powerful shark. Okay, you have to trust your instincts this month. My progress, my improvement. Ayan. Okay. Aquarius. You also have fearless dragon. Okay, good fortune, Aquarius, individual honor. Okay, dalawang animal spirit ang gumagabay sa ating Aquarius this month. Powerful shark and a fearless dragon. Wow. Okay. Pagdating sa yung love life, Aquarius, ano naman ang mensahe? Ano ang mga dapat mong malaman? Ano ang energy? Anong energy na ang pumapaligid sa iyo? Sa love and relationship, kapalaran, mensahe at gabay for Aquarius this month, December 2025. Aquarius, you have a butterfly. Wow. Sinasabi dito, Aquarius, you will meet a new love interest at a party or a night out. Okay, mamaya, explain ko yan ng mas detalyado. Okay, now for your money and career, Aquarius, tignan natin. Ano ang lalabas? Ano ang magiging kapalaran ninyo pagdating sa inyong kaperahan? Base sa reading na ito. For Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Aquarius, you have comfort. Okay, beautiful. While you may not be wealthy, you will live comfortably. You're about to enter the most comfortable period of your life. Your finances are in a state of balance. Okay. Alright, Aquarius, umpisahan na po natin.
Alright, Aquarius, let's start with your main energy this month. You have the yin energy. Okay. Ayan, so hopefully kita yung baraha. Alright, so yin energy. Aquarius, napakaganda ng energy mo ngayong buwan ng Disyembre 2025. Ito ang buwan kung saan ang universe mismo ang humihila sa iyo palabas ng confusion at papunta sa tamang alignment, no? Pero sa pinaka-gentle, pinaka-guided at pinaka-intentional na pamamaraan. Now, with the yin energy, this is divine receiving energy. Ang yin card ang pinaka-root nitong mensahe. So, ito yung ibig sabihin nito. Hindi ito buwan ng pagpilit. This is not a month where everything pino-force sa'yo or mapo-force mo or pino-force mo. Okay? Ito yung buwan kung saan pag-receive. So, hinahanda ka ng universe na tumanggap. Tumanggap ng healing, tumanggap ng clarity, tumanggap ng love, pagmamahal, at bagong direksyon. Kung dati ikaw ang laging nagbibigay, nagpupuno, nag-a-adjust, ngayong buwan ng Disyembre, ikaw naman ang papupuluin. Ikaw ang mabibiyayaan. Ikaw ang mabibigyan. Alright, so, now with the Hermit, Aquarius with the Hermit energy, this means this is time for your sacred inner alignment. So ngayong buwan ng Disyembre, may tawag para sa iyo na umatras ng kaunti mula sa mga kaguluhan na nangyayari sa buhay mo, mula sa ingay ng mundo, mula sa expectations ng mga ibang tao. Umiwas muna, umatras muna. So makikita mo ang sarili mo na mas tahimik ka ngayong buwan na ito. Mas pipiliin mong tumahimik, manahimik, mas gusto mong maging mapayapa ang buwan na ito para sa iyo. Mas gusto mong magkaroon ng peace of mind. Mas also as well as magiging mapanuri ka. And mas nag-iisip ka bago ka kumilos. Andun yung parang pag-iisipan ko muna ito. Marami kang pag-iisipan na bagay bago ka umaksyon, bago ka gumawa ng hakbang, bago ka gagawa ng desisyon. At mas magtitiwala ka sa intuition mo this month. Mas mapapakinggan mo lalo yung intuition mo. And for others of you, this is the month where you are going to really, you just want to feel withdrawn muna. Parang gusto mo munang magnilay-nilay, marami kang marireflect, marami kang magkakaroon ka ng maraming reflections, inner reflections, pagninilay. And mostly this is also about you. Parang marami din sa inyo physically magiging blooming. Blooming, just really taking care of yourself this month. Hindi ito loneliness, Aquarius, okay? Actually, this is a sacred solitude for you. Kumbaga, parang gusto ko munang magpahinga. Pahinga ko muna yung utak ko sa mga pag-iisip. Pahinga ko muna yung utak ko sa mga issue. Ipahinga ko muna ang sarili ko sa mga anuman mga obligasyon. Right? So, ito yung time kung saan maririnig mo muli yung sarili mo din. Like, papakinggan mo kung ano talaga ang gusto mo. Maybe some of you makakaisip, gusto ko munang manahimik ngayong buwan na ito. Gusto ko munang mapag-isa. In a way, hindi in a way mapag-isa sa bahay. Andun yung withdrawn ka muna talaga. You are conserving your energy somewhat, but hindi ka naman antisocial. Hindi ka naman lonely. Parang ganun. So, kung may matagal ka ng tanong, sagot or decision, magkakaroon ka kasi ng clarity by the end of the month. Okay, let's move on sa Knight of Wands. Now, with the Knight of Wands, Aquarius, and with the yin energy, this means that your inner fire or your fire is coming back. Bumabalik ang iyong lakas, bumabalik ang iyong gana, or let's say motivation, courage. So, after ng hermit mode, bigla kang bubulwak ng bagong lakas, motivation, like I said, at passion. Right? Passion din. Passion sa work, passion sa negosyo, or saan man yung man i-apply yung passion. So, kumbaga, ito yung revival energy. For others of you, for some of you,
kumbaga yung pagod, kung napagod ka noong 2025, right? I think moving forward sa year 2026, this is your preparation. Na ready ka nang sumugod agad. Ready ka na sa mga bagong chapter sa paparating na 2026. And most, I feel like more of you, if not most of you, a lot of you Aquarius, you are excited. Some of you, andun yung pakaramdam na excited ako sa anumang parating sa akin sa year 2026. Ano kaya? There's something about that energy. So, expect, okay, if not all of you, others of you, you can expect biglaang inspiration, bigla kang ma-inspired gumawa ng something, bigla kang mag-inspired to do something. Also, magkakaroon ka ng panibagong lakas. Renewed courage, panibagong lakas, desire na mag-create, mag-create ng bagong project, mag-create ng bagong hobby. There's something about meron kang gustong gawin. Magtayo ng bago, magtayo ng business, or mag-aral, or mag-take action. Okay, you just wanna do something. Maybe for yourself, maybe for something that you really love with the yin energy, something that makes you happy, something that you matagal mo nang inaasam na gawin. And then tapang, magkakaroon ka ng tapang na iwanan ang hindi na align para sa'yo. Magkakaroon ka ng tapang, lakas ng loob at talagang tapang na iwanan na yung mga hindi na align sa'yo, hindi na nagdudulot na maganda sa'yo, alam mo nang hindi na alam mo sa sarili mo na wala nang nadudulot na mabuti sa'yo. Pero tandaan, okay, with these actions, guided ito, Aquarius. Guided action, hindi siya impulsive na action. Guided. So, maybe timely. Okay, hindi siya impulsive. Guided. So, hindi ka kikilos na kumbaga na walang direction. May dalang direction ito kasi nga guided. Alright, so kumbaga with the yin and the hermit energy, this means that you are aligned sa soul mo. Yung galawan mo this month, this is very divinely protected, aligned sa soul mo. Ay, punta tayo sa Four of Cups. Okay, Aquarius with the Four of Cups, this means that a blessing that you almost missed. Meron dito sa buwan ng Disyembre kung saan meron kang blessing na muntikan mo ng mamimiss. Muntik mo na sigurong mapakawalan or muntik nang mawawala sa iyo or muntik mo nang malalagpasan. Muntik. Alright, so may opportunity, Aquarius, may tao din or a blessing na nasa harapan mo na. Pero some of you kasi mapapagod dahil siguro sa pagod, dahil sa disappointment, or overthinking din. Pag overthinking or out of focus, you're not focused so much. Pwede mo sana itong mapansin. Pero some of you, mamimiss nyo ito, sad to say. Wag naman sana, no? Pero ngayong buwan ng Disyembre, darating sa iyo ang wake-up energy. Some of you makaka-realize. Mawi-wake up, suddenly makita mo, kaya pala nangyayari to kasi ganito. Ito pala ang hinihintay ko. Ito pala yung tugon sa mga prayers ko. Ganon. So, kumbaga parang offer ito ng universe na dati hindi mo napapansin or binabaliwala mo or hindi mo napabayaan. Some of you, I'm hearing like napabayaan mo. Di mo napapansin, nabaliwala mo, pero ngayon, bumabalik siya sa awareness mo, bumabalik siya sa realidad mo, bumabalik siya sa something about that. Okay? Punta tayo sa the Lover's energy, Lover's card. So, this means, with the yin energy, Aquarius, this means soul-aligned ang mga choices mo this month. Oh, soul-aligned. So, this month, may malaking decision ka na gagawin. Possibly sa love, possibly sa commitment, possibly sa career mo, possibly related sa pera, possibly kung saan man yan, partnership, career direction, soul contract, ano man yan. Possibly din sa regarding family situations. Pero ang pinaka-importante dito, this time, Aquarius, pipili ka mula sa puso mo. Something that your soul
parang ginagawan ka ng soul mo dito. This is something, hindi ka magde-decide out of impulsiveness, out of fear, out of napilitan ka lang, or out of dahil sabi-sabi ng iba, dahil na-impluwensyahan ka ng ibang tao. You will decide, at yung decision mo na yan, alam mo sa sarili mo na nanggagaling sa iyo. Nanggagaling sa kabturan ng puso mo, nanggagaling sa iyo mismo. From your soul, from deep within your heart, deep within your soul. So, kasi ito yung card ng divine partnerships. So, possibly may mangyayaring ganyan, partnership. Soul-aligned decisions din. Healing connections. Renewal ng tiwala sa sarili at pagbabalik sa tunay mong purpose. Na kung single ka, Aquarius, this month may papasok na connection na may deeper meaning or magdadala sa iyo ng healing. Na kung in a relationship ka na, for those of you, may clarity at may pag-aayos, okay, na mangyayari sa relationship. Na kung tungkol naman ito sa career, I think some of you pipiliin mo ang path na align sa soul mo. Yung hindi ka na mapipressure. Okay? So, overall, Aquarius, this December, ito yung buwan kung saan ang energy mo ay nagsasabi sa iyo na huminga ka. Huminto ka saglit, hayaan mo kitang akayin. Akayin ka ng universe. Hayaan mong akayin ka ng Panginoong Diyos. Hayaan mong akayin ka ng universe. Yan. So, from introspection with the Hermit, Aquarius, marirevive ang passion mo with the Nine of Wands, right? And then magkakaroon ka ng emotional clarity with the Four Cups, and then also soul alignment with the Lovers. So this is a month or buwan kung saan marami kang matatanggap. This is a month of receiving. You will receive a blessing in disguise. Magkakaroon ka pa ng awakening, madami kang ma-realize, marami kang matutunan, and marami sa iyo ay pipili or tatahak ng bagong journey or path na mas feeling mo talagang mas align sa iyo. Kung saan feeling mo, doon ka sasaya. Doon ka magkakaroon pa ng peace of mind at sasaya. So, and also you are talagang being aligned, realigned to sa version of you na handang tumanggap ng blessings. There's really strong indication of receiving blessings because you have the yin. Yin energy is receiving energy. Four of Cups, blessing. So, handa ka nang tanggapin yung mga blessings na matagal nang nakapark sa divine timing mo. Matagal nang nakatenga. Let's just say that. So, December 2025 is not chaotic for you. Congratulations. Ang paligid ay very soft, very intentional, divinely orchestrated pa. Okay. Punta tayo sa mga animal spirits na gumagabay sa iyo, Aquarius, this month. Dalawa. Napaka-powerful. You have the powerful shark and the fearless dragon pa. Okay. Kaway-kaway sa mga Aquarius na born in the year of dragon. So, ayan. Okay, Aquarius. Ngayong buwan ng Disyembre, dalawang napakalakas at mystical na gabay ang kumakapit sa energy mo, the shark and the dragon. Hindi ito coincidence. These are spirit animals that awaken destiny shift. So, kapag pinagsama ito sa mga ibang tarot cards, lumalabas na you are being trained to trust, to rise and ignite your purpose. Okay, so powerful shark. Ibig sabihin ito this month, trust your instincts. Kumbaga, tatalas pa yung comprehension level mo, tatalas pa ang intelligence mo, tatalas ang isipan mo. Ang shark din ay hindi takot lumusong sa lalim dahil alam niya ang lakas niya. So, ngayong buwan ng Disyembre, Aquarius, lalakas ang intuition mo. Mas malinaw ang mga gut feelings mo kaya pakinggan mo. Alam mo agad kung ano ang tama at mali this month at mapapansin mo yung mga hidden intentions ng mga ibang tao. Kaya, protektado ka. Okay, hindi ka basta-basta maluloko this month at diskarte ka. Okay, so Aquarius, ikaw ang makakaramdam kung alin ang blessing sa disguise at alin ang distraction. Ito rin ang energy na perfect sa tarot card mo with the Hermit dahil andyan yung Hermit, mamay pag-usapan natin.
Dahil, habang iba sa inyo, feeling mo nag-iisa ka, mas lumalakas ang instinct mo kapag nag-iisa ka, Aquarius. And with the Four of Cups, tutulungan ka ng shark na makita ang opportunity na dati mong hindi napansin, hindi mo pinapansin. Tutulungan ka rin ma-realize ng shark energy, ng shark animal spirit mo, na yung dati mga opportunity na binaliwala mo, tinenga mo, tinigil, o hindi mo pinansin, o wala na, pabayaan mo na, may ma-realize ka doon. Okay, so, yung iba sa inyo makaka-move forward sa isang mahalagang desisyon this month. May breakthrough sa career or love dahil sa tamang timing. Mas mabilis ka mag-progress ngayong buwan na ito, Aquarius, claim it. May taong lalapit, pero madidetect mo agad kung safe ba siya sa energy mo or hindi. Or kaya mo ba siyang pagkatiwalaan o hindi. Now, with the fearless dragon, this is you igniting your passion this month. So, this is about honor, good fortune, individuality, na kung ang shark ang nagbibigay sa iyo ng instinct or pinapalakas ang instinct mo ngayong buwan na ito, ang dragon naman ang nagbibigay sa iyo ng lakas, fire, at destiny movement. So, this month, Aquarius, magigising ang passion mo. Magkakaroon ka ng bagong direction, magbabago ang attitude mo sa mga risk-taking. Kung dati, puro ka risk, ngayon, talagang magiging wise ka. May babalik na motivation na akala mong nawala. Okay? And makukuha mo ang respeto na matagal mo nang deserve, matagal mo nang gustong makukuha. Respeto. At, ayan, i-partner natin siya sa Nine of Wands with the Knight of Wands. Lalakas sa ang mensahe dito na it's time for you to take bold action. Soul align ng action mo eh. Now with the dragon, this also again brings good fortune, swerte, protection, honor, success sa ginagawa mong creative or business path. So, for those of you Aquarius na may balak mag-umpisa, right, ng business, this is a good sign. Okay, this is a good sign. O may mga inumpisahan kang mga creative projects, kung ano man yan. And then confidence na pumili ng totoong gusto mo with a lover. So, ayan, kapalaran mo, Aquarius, may big opportunity sa'yo this month na magbibigay sa'yo ng breakthrough. May passion project na sisimulan mo muli at magbibigay sa'yo ng swerte at malaking pera. Another source of income perhaps. Ayan. Success sa isang desisyong papasok sa puso mo. And then good luck. Good luck sa career, swerte sa career, sa business or sa love. And then pagkakaroon ng strong individuality. Ikaw ang bida ng sarili mong story this month. So, pag kinumbine yung dalawang na yan, Shark and Dragon, ako, Aquarius, handa ka ng sumisid sa lalim at lumipad pataas. Ang Shark ang magbibigay sa'yo ng instinct again, at clarity. And then ang Dragon ang magbibigay sa'yo ng confidence, lakas, swerte, passion, at yun na nga, honor. Now, the Hermit naman, with the Hermit energy dito, okay, it will quiet your soul so you can hear mga divine wisdom. And then yun ang Knight of Cups naman, Knight of Wands, sorry. Okay, ang Knight of Wands naman dito, will push you. Tutulungan kang i-push ka to act on what you really want. Tutulungan kang talagang ma-pursue yung lahat ng mga gusto mong matapos, project, gusto mong ma-achieve sa buhay, sa career, saan man yan. And then, the Four of Cups, dito, Aquarius, will show you a blessing. Tutulungan kang, at least sana hindi mo ma-miss, tutulungan kang makita yung blessing na muntikan mo nang talagang ma-miss. Sana hindi nyo ma-miss kung anumang blessing ang paparating. And the Lovers will help you align to the right choices in life. Tutulungan kang makapili, makapag-decide ng tama para hindi ka magkakaroon ng problema later on sa year 2026. So, this is a strong month of soul realignment para sa'yo. Strong month para for your passion awakening, intuition empowerment, mga decision making mo na tama, na correct, na hindi ka na magkakamali sa mga decision mo sa buhay para hindi na magka-leche-leche, okay? And then spiritual problem, and then
most of all, good fortune. Okay, punta tayo sa love life mo, Aquarius. Anong nangyayari? Butterfly, lumabas. Okay, so, Aquarius, ang energy mo sa pag-ibig ngayong buwan na ito ay napakaganda. Transformative siya, surprising, very destiny aligned. Okay, so ito yung buwan na hindi lang basta love month para sa'yo. Kung as awakening din ng puso mo. So with the butterfly, this means there's a new love coming in. For those of you Aquarius na single or naghahangad ng bagong pag-ibig, you will meet a new love interest at a party or a night out. So ito yung may bagong connection na paparating. Hindi mo ito hinahanap, Aquarius, pero makikilala mo siya sa isang social setting, sa celebration, sa gathering, sa isang party o night out, ayan. At dahil butterfly ang spirit, ibig sabihin fresh energy ito. Light and effortless ang connection. May healing na dala after a long stagnant period for those of you. Ayan, ang attraction that feels natural at hindi siya unforced. Okay? So, kung may single ka, may bigla ang spark, may unexpected meeting, at magnetic attraction dito. Na kung may past person ka, Aquarius, ito yung bagong energy na nawawala ang kapit ng past sa puso mo. Alright. With the Hermit, Aquarius, this means love begins with healing, inner healing. So, ngayong buwan, magsisimula muna sa sarili mo ang healing, Aquarius. Maaring mararamdaman mo ang emotional withdrawal o pag-iwas lately, hindi dahil ayaw mo ng love, kundi alam mo kasi na hinahanap mo muna ang clarity bago ka pumasok, right? So, minsan dito, some of you, mas pipiliin nyo munang ayusin ang puso mo, ayusin ang sarili mo bago mo kapapasok sa bagong tao o sa bagong relasyon. So, ito yung phase for some of you kung saan ma-realize mo, Aquarius, kung ano talaga ang gusto mo sa relationship at this time. Ano ang mga ayaw mo na at ano ang mga alam mong deserve mo. Okay? So, dahil alam mo yung awareness na yan, magiging mas aligned ka sa mga taong possibly papasok sa'yo. Napunta tayo sa Knight of Wands. This is another energy for some of you. Okay, possibly a fire sign for some of you. Aries, Leo, or Sagittarius, or Gemini. With the Hermit, possibly a Virgo. Virgo. Okay, Knight of Wands. This means sudden passion and pursuit. So, ito yung card ng bigla ang kilig, bigla ang connection, bigla ang attraction. Kung sino man ang darating sa this month, mabilis siyang kumilos. Malakas ang chemistry niya, confident ang approach niya, very straightforward ang intentions niya, hindi laro-laro. Clear and honest energy niya. Someone who will be passionately drawn to you at ikaw rin, magugulat ka sa lakas ng pull mo sa taong ito. Now, with the Four of Cups, Aquarius, sa love and relationship mo, this is a blessing you almost miss sa love life. So, ito yung twist. Aquarius, merong darating na love opportunity na halos hindi mo papansinin. Bakit? Busy ka. For some of you, siguro pagod ka. Some of you, emotionally detached ka right now. Yung iba sa inyo, iniisip mo pa ang past. Yung others, siguro yung iba din sa iyo, hindi pa open sa social interactions. Pero this month, magigising ka ulit. Mapapansin mo ang taong ito in a way na hindi mo nakita dati. It could be a new person. Someone familiar, pero ngayon mo lang makikita ang potential. Someone na dati mong hindi pinapansin. Or someone na nasa paligid mo na, pero ngayon mo lang siya napansin o magugustuhan. Ito yung divine nudge. Ito yung blessing na babalik sa awareness mo. Okay, now with the lovers, Aquarius, this is soul-aligned love and big decisions. So, this is a fated connection for the others of you. This month, may love situation na magbibigay sa'yo ng clarity kung saan ka dapat at sino ang dapat para sa'yo. The lovers as your outcome means my soulmate energy level chemistry dito, my emotional healing, my mutual attraction, my strong compatibility, and also choosing a connection with your heart, not your fear. At dahil kasama ang butterfly, this is a new beginning in love. Na kung may past ka na bumabalik-balik sa isipan mo, this month, some of you, mas pipiliin mo kung ano ang bago.
sino yung sariwa at mas align sa ikabubuti mo. Yun, ma-realize mo. So, Aquarius, sa love life mo, love is transforming para sa iyo. Magbabago ang mindset mo sa love, magbabago ang gusto mo, magbabago ang mga standards mo. Kumbaga, this month, you are shifting from closed off to open, awakened ka na at ready again to fall in love. So, ayan. Punta tayo sa pera mo, Aquarius, kaperan. Money and career. You have comfort. Okay, so Aquarius, ang energy mo sa kaperahan at career mo this month, December 2025, ay steady, comfortable, divinely guided. So, ito yung buwan kung saan humihinto ang financial stress at magsisimula ang comfort zone sa era mo. Okay, so, comfort. You are entering the most comfortable period of your life. This is the dominant vibration of your career. Pero, sa career at pera ngayong December. So, hindi man biglaan ang yaman mo this month. Stable ka naman. Stable ka pa rin. Steady lang. Balance lang. Hindi man windfall, hindi man kasing laki ng inasahan mo. Pero mabibigyan ka pa rin ng peace of mind sa finances mo. At least hindi ka magkakaproblema. Right? Hindi man siya extravagant sa inasahan mo. Pero komportable ka pa rin. Safe ka pa rin. Steady ka pa rin. So this month, mararamdaman mo na hindi ka magkukumahog. At least hindi ka makukumahog, hindi ka kakapusin, hindi ka mag-aalala araw-araw sa problema mo sa pera. Saan ka kukuha ng pambili ng pagkain, pambayad ng bills. May order at flow sa money mo. Sa money flow mo, may steady lang, balance lang. May sapat lagi, kahit hindi sobra-sobra. Yun ang importante. Okay lang, di ba? So, this is the month of financial comfort sa'yo. Hindi siya lump sum. Now, with the Hermit, okay, dito naman tutulong yung mga tarot cards. Now, with the Hermit, this is strategic pause and smart financial planning. So, yung iba sa inyo makakaisip ng strategy paano mag-budget siguro. So, sa career at money mo, hindi ka magmamadali. You are being guided to step back muna and pag-isipan mabuti ang mga next move mo sa pera, sa career, mga long-term income mo, mga business direction mo, your true career purpose din. Hindi mo kailangang sumabay sa ingay or pressure ng iba. This month, mas magiging wais ka sa mga decisions mo at investments mo. So, this is your strategy month, Aquarius. Hindi action agad, kundi align clarity muna. Align clarity muna. Kakalong ka muna ng clarity. Okay, now, punta tayo sa Knight of Wands. With the Knight of Wands, Aquarius, this is momentum. Magbabalik ang momentum mo at may fast progress din. So, pagkatapos ng Hermit phase mo, possibly around second week of December, boom, biglang sisipa ulit ang energy mo, okay? By mid to late December for others of you, if not second week, meron kang renewed motivation, bigla ang drive to take action, new ideas sa career or business mo, passion to launch or restart something, energetic comeback after slow period. So, ito yung card na, I'm ready again. Kasamang comfort, gagawin mong action ang hindi risky. Guided at smart ka. Okay, punta tayo sa Four of Cups. Now, by third week of December siguro, late or mid, may opportunity sa career or pera na dati mong hindi tinanggap. Hindi mo pinansin, hindi ka ready, hindi swak sa timing. Pero this month, Aquarius, babalik ito sa buhay mo. This time, makikita mo ang true value mo. This time, posible na talagang mag-work na yung hindi mag-work. By mid-December to late December. For some of you, it's around third week. Okay, posible na mga old client, babalik. Old business idea na biglang mukhang viable ulit, mag-work ulit. Or someone offering the same opportunity pero mas maganda na ngayon compared before. Or a promotion na the delay pero ngayon babalik sa table mo, babalik sa'yo.
So, kumbaga, this is a second chance blessing. Claim it, Aquarius. For those of you naka-resonate, claim that. I wanna see, I claim the second chance blessing. Second chance blessing. Okay, punta tayo sa the lovers. Aquarius. This is aligned career decisions and financial harmony. So, ito yung pinaka-powerful card mo sa money and career. May decision ka na gagawin sa pera at purpose mo na gusto mo maging aligned sila. May partnership or collaboration na magiging highly successful. I wanna emphasize that. For those of you especially nagko-collab sa pagbabloging, pagko-collab sa YouTube, something about collaboration at partnership na magbibigay sa'yo ng success, magandang success, super success. And then yung career path mo becomes aligned now with your soul purpose this month. You also gain harmony between work and emotional fulfillment, which is really good. Mababalansi kasi eh. Hindi ka mababurn out pag mayroong harmony between your work at yung emotional fulfillment mo. So, for the others of you, this could be you. Meron kang pipiliing dalawang income, source of income. Meron kang dalawang may pipiliin kang path na mas aligned sa puso mo. May pipiliin kang stability over burnout. Mas pipilitin mo, saan ba ako mas stable? Ayoko na kasi ma-burnout eh. Dito mas okay ito. Mas gusto ko to. And for those of you, this is you choosing a business or a client na long-term at maganda. Or choosing a passion project na magugulat kang maging profitable. As in, magugulat ka na maging profitable pala. So, with this, you will choose, meron kang pipiliin na path, a path of comfort, a path of alignment, a path na magbibigay sa'yo ng peace of mind, at it will pay off, Aquarius. Claim it. I claim this. So, overall, money and career message, Aquarius. Aquarius, December is your month of financial comfort, career clarity, revive passion, marirevive you palit yung passion mo, second chance opportunities, second chance blessings, aligned decisions, kalmado, steady ang money flow mo, claim it. So you are moving paalis sa scarcity, papunta sa from survival mode into, papunta ka sa comfort, stability, and financial peace. When I say financial peace, wala kang magiging problema sa pera. I love that. Gusto ko yan. At pinakamalaking blessing, I tell you, claim it. I-comment nyo, I claim this pinakamalaking blessing, big blessing. Your finances are coming into balance. Hindi man sobra, hindi rin kulang. Just right, sakto lang, steady lang at safe. So at least okay, di ba? So, anyway, abangan nyo sa year 2026 kapalaran, baka mas bongga pa. Alright, so Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know po if nag-resonate po sa inyo ang reading. Like this video if nagustuhan nyo po. And sa mga hindi pa po nag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para next time mayroon kayong updated kayo sa mga readings ninyo kagaya nito, Aquarius. And if there's something that you want to claim, ayan, paki-comment na lang po sa baba para mag-manifest into reality. Now, meron po akong ibibigay announcement po kayong aalis. Magpa-private at tarot reading. 2,500, napaka-detalyado. You'll receive a video like this. Mga ganyan, marinig nyo po, of course, ang boses ko. Sa private tarot reading, kailangan nyo mag-submit ng mga ipapahula. Now, sa mga interesado po ng isa pang another type of reading, I call it Destiny Path reading. Kung gusto nyo malaman ang kapalaran nyo for about 3 years, year 2026, 2027, and 2028. Ayan, may anong blessings na paparating. Napaka-detalyado din. Minimum video length is 35 minutes. Maximum siguro, kaya ba 1 hour? Let's see, sa Destiny Path mo, right? For those of you, kung gusto magpa-book, ayan, 2,500 pesos din po. For now, may naumpisa na ako, tuwang-tuwa sila. Satisfied sila sa 2,500. Now, for those of you na gusto mo pa-book again, message me sa Bonamagos PH. Yung may blue check ang hanapin nyo, ha? Verified ni Meta yon. And what else? Aura reading. Oh, madami ang nagpa-book sa aura reading ko. Tuwang-tuwa po, I guarantee you. Kasi,
Sa aura reading po, ngayon, medyo kamahalan yan. 3,500. Pero hindi kayo I would do my best na hindi kayo talagang masatisfied kayo. Why? Kasi sa aura reading, hindi ko lang babasahin kung anong kulay ng aura ninyo, ilan ang aura ninyo, but malalaman kasi doon kung ano yung mga balakid mo sa lahat ng aspeto, sa lahat na yan. Lahat ng aspeto. Balakid sa career, balakid sa kaperahan, balakid. Ano ba yung mga balakid? Humaharang. Humaharang sa iyong success. Humaharang sa success sa love, sa lahat ng aspeto. Tatanggalin natin yan. Matatanggal yan through ritual and mga recommended crystals. So sa aura reading yan sa gustong magpabook, ayan, message lang ako sa Facebook page. What else? Akashic Records, complete package. Why complete package? Kasi sa complete package, doon malalaman kung may gifts kayo, anong mga gifts ninyo at pwedeng i-unlock at i-activate. Alright? 5,000 nga lang. Medyo mahal talaga kasi mga gifts kasi yung pinag-uusapan natin dun mga hidden gifts and talents mo. Gifts means spiritual gifts. Right? Baka pwede kang maging kagaya ni Brody Baldwin. Pwede mong pagkakitaan. Magiging healer ka. Magiging, kagaya ko, tarot reader or something else. Ayan. So, for more other services, you can inquire. Pwede kayong mag-inquire sa akin. Mag-ask. Punta lang kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PA. So, gustong malaman ang Facebook page, paki-comment ako, paki-ask. And I will give you my Facebook link. Okay? Verified ni Meta. Hanapin nyo yung my blue check. Alright? Now, so gusto naman pong bumili ng mga items, crystal bracelet na premium and pwedeng pangregalo at may kasamang libreng ritual. Ritual, intention, prayer request. Ayan. So, wag muna kayong alis para makita niyo yung mga available items. Pag may gusto kayong bilhin, take a screenshot at i-message niyo po ako. Okay, maraming salamat and I hope to see you again next time. Ingat po kayo. Wag muna kayong aalis, magbabalik po ako.